Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to may papakita ko sa inyo. Ito yung binigay sa akin ng doktor. Ito yung low protein diet na kailangan ko. Last time kasi nagpa-check up ako and may binigay siya sa akin guide which is na very important to me dahil kailangan ko to para bumaba yung timbang ko. Kailangan ko to para maging okay yung protein ko and hindi na po ako magtapon ng protein sa ihi. And also, syempre, dahil meron ako nito at sinabi ng doktor ko, syempre, isi-share ko din po sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Itong binigay sa akin na guide, pwede po sa mga CKD patient. Malaking tulong to sa mga CKD patient na mga nagda-dialysis or non-into dialysis. Hindi ko na po papatagalin to at ipapakita ko na po sa inyo. Ito yung guide na binigay sa akin ng doktor ko, yung nepro doctor ko. Isang pirasong papel lang siya, napakasimple lang. Pero meron naman na itong mga mga book or pwede nyo i-search sa internet. Pero itong binigay sa akin, ito mismo yung kailangan ko as a kidney transplant na may protein sa ihi. Alam nyo, delikado kapag kaming mga kidney transplant nagtatapon ng protein sa ihi. Sobrang delikado yan. Alam niyo na mga kidney transplant patient. Ngayon, sinishare ko rin ito sa mga CKD patient kasi malaking bagay po ito. Itong nakikita yung picture dito, ito yung kailangan ko. Ang tawag pala nila dito is K-plate, which is kidney friendly plate with low amount of protein recommended for person with CKD. So mas advisable to sa mga CKD patient and also sa mga kidney transplant. Itong sample picture niya, ito yung normal na kinakain ko. May rice, then may bangus. Siyempre, pag isda, kailangan yung may kaliskis, diba? Pero hindi ibig sabihin na kakainin pati yung kaliskis. Yung kakaliskis nyo rin. Then also, gulay. Then may fruits din siya. Ito yung very low protein K-plate, plant-based K-plate. Ito yung mga healthy tips. Yan. Okay, mag-alala. After ng video na to, ilalagay ko sa comment section yung picture nito para ma-screenshot nyo. Yan. Para ma-save nyo rin. Ngayon, sa likod niya, meron ding mga ganito. Rice alternative. Then vegetables. Then fruits. Meat alternatives. Meat and alternatives. Then may milk. May dietary fats. Ito yung mga tips. Diba? Napakasimple niya nga pero malaking bagay. Ngayon, ito pwede sa mga CKD patient. Pero palagi ko po sinasabi, at the end of the day, kayo pa rin po ang magdi-decide kung gusto nyong gayahin to or hindi. Kasi ako, ganito yung ginagawa ko. Ganito yung ka-eksaktong ginagawa ko kapag kumakain ako, kapag nagluluto ako. Not 100%. Pero ganito yun. Ito yung sinusunod ko ngayon. So far, okay na yung, hindi naman okay. Bumaba yung pagtatapon ko ng protein sa ihi. And konti na lang po yung protein ko. And hindi pa po gaano kaganda, pero pwede na. Ayun lang po, sana nakatulong tong video na to. And also, screenshot nyo na lang po para magkaroon din po kayo ng guide. And also, pwede kayo magpa-consult sa dietitian nyo o sa nutritionist nyo kung ano yung mas maaabuti para sa inyo. Lahat po ng sinasabi ko, guide lang po. And also, para magkaroon kayo ng idea. Ingat po palagi, huwag nyo kakalimutan to, K-plate. Yan. And God bless ating lahat.